Taon 1980, Maragondon, Cavite. Dinig ang mga kuliglig at mahihinang huni ng mga ibon habang tumatakbo ang lalaking nakaitim sa gubat. May mga sugat ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na likha ng mga paniki na tumutugis sa kanya hanggang sa siya ay makalabas sa gubat. Dinig na dinig ang tunog na nililikha ng mga naturang paniki. Kumuha siya ng isang dakot na asin mula sa plastik, saka isinabo yon sa mga nagliliparang paniki. Naglaho sa hangin ang mga paniking yon. Isang dakot pa ang natira at yun na ang huling asin na dala-dala niya. Isinaboy niya ulit yon, pagkatapos ay muli na siyang tumakbo papalayo. Saglit na nagpahinga ang lalaki, dala ng matinding pagod. Habol ang hininga habang sinisilip kung nariyan pa ang mga humahabol sa kanya. Inilabas niya ang kanyang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Kailangan ko mahanap ang susunod na maaaring tagapagmana ng anting-anting ni Ninong, tulad ng habili niya. Kung maaari ko lang gamitin ito. Pero hindi ako ang pinili ng Trespico Roma. Kung bakit kasi naiwan ko pa sa banyo yung medalyon ko eh. Isinilid niya ang kwintas sa bulsa ng kanyang jacket na itim, saka muling nilingon ang kanyang pinanggalingan. Nakita niya ang paparating na mga paniki na likha ng isang mabangis na mambabarang. Alam niyang likha ng itim na salamangka ang mga paniking yun at kaya nilang pumatay ng sinuman. Sinipat niya ang mga sugat sa kanyang katawan, lalo na ang nasa kanyang tagiliran. Napabuga siya ng hangin, saka nagbalak tumakbo dahil papalapit na ang mga paniki. Inabutan siya ng mga ito. Nalaglag ang anting-anting mula sa bulsa nang hindi niya namamalayan, habang dinudumog siya ng mga paniking alaga ng isang mambabarang. Nagawa pa rin niyang makatakbo at makalayo sa kabila ng kanyang panghihina at sugat-sugat na katawan. Noong gabi rin yon, patungo naman sa gubat si Angelito kasama ang kanyang kababatang si Ramon. Ugali niya na ang linisin ang kalat ng mga mangangaso at ng mga dayo sa kakahuyan. Katwiran niya, kailangan niyang pangalagaan ang kalikasan para hindi sila singilin nito pagdating ng araw dahil sa pagkawasak. Si Angelito ay kilalang basurero sa kanilang lugar. Hindi niya yon ikinakahiya dahil naniniwala siyang isang marangal na trabaho ang pamamasura. Habang tulak-tulak ang kariton patungo sa gubat kasama si Ramon, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga kalalakihan na natataranta habang may buhat-buhat na isang lalaking walang malay. May dalang sulo at flashlight ang ilan sa kanila. Nakasunod dito ang isang ginang at isang binatilyo na panay ang iyak. Ano kayang nangyari dun? May buhat-buhat silang lalaki na walang malay. Baka may sakit. Itay! Itay! Bata, ano nangyari sa tatay mo? Hindi ko po alam. Basta na lang po nagsuka si Itay ng mga uod. Itay! Pwede ba magsuka ng uod ang isang tao? Anong klaseng sakit yun? Ewan ko. Ngayon ko lang rin narinig yung ganyang pangyayari. Parang ayokong isipin na magkakaroon ako ng ganong uri ng sakit. Mas lalo naman ako sa gandang lalaki kong to, tapos susuka ako ng uod. Ew! Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga't na makarami tayo. Siya nga pala, aalisin na Ana na maaga papunta sa pwesto nila sa bayan. Dinig ko nagbabalak silang ipasalo na sa ibang tindahan ng nanay niya. Nahihirapan na raw umangkat ng mga paninda dahil sa rayuma. Si Ana naman, abala sa trabaho sa parokya. Maaga akong pupunta sa bahay nila para maihatid ko sila mag-ina. Maghahanap din ako ng pwede magamit na sasakyan para hindi sila mahirapan sa biyahe. Masigasig ka talaga sa panliligaw kay Ana, ha? Ipagpatuloy mo lang yan. Seryoso ako sa kanya, Ramon. At kaya kong maghintay ng sagot niya kahit gaano pa katagal.
Mukha naman eh. 2 taon ka na bang nanliligaw sa kanya? Ang tiyaga mo rin, no? Ganon talaga kapag tapat ang pagmamahal, Ramon. Hindi ko kagayang ganong kahabang ligawan. Mainipin ako eh. Ayos ah. Gwapo mo eh, no? Babaero ka pa. Paiba-iba rin ang nagugustuhan mo. Oh, narito na pala tayo sa bungad. Sobrang dumi ngayon ah. Ilang araw ba tayong hindi nagawi rito? 3 araw lang. Nagiging sikat na kasi ang kagubatang ito sa mga turista at dayo. Mga hindi marunong mag-alaga sa kalikasan. Pero ayos lang, marami naman tayong maiuuwing kalakal. Sakto, kailangan ko rin makaipon para may pangregalo ko kay Lucia. Sinong Lucia? Hindi ko pa ba naikwento? Bagong bebot ko yun, nakilala ko sa bayan, may 1 buwan na. Ang ganda, Chong, bagay na bagay sa kapugian ko. Hay nako, napakababaero mo talaga. Hindi ba't may girlfriend ka? Sino nga yun? Lolita bang pangalan niya? Hiniwalayan ko na yun. Boring yun eh. Pero itong si Lucia, ang ganda nito. Grabe ang muka at parang ang bait-bait. Nakita niya na ba yung pinakatatago-tago mong bilbil? Huwag ka naman maingay. Maluwag na nga ang t-shirt na sinusuot ko palagi para hindi halata eh. Tsaka, nagpapapayat na ako ngayon, no? Bahala ka nga sa pambababae mo. Basta sinabihan na kitang tigilan mo yan ha. Baka makarma ka. Mamasuran na tayo. Dito ako sa gawing to magkakalkal ng basura. Doon ka naman sa kabila para madali tayo matapos. Ikaw nang gumamit ng lampara at malabo yung mga mata mo. Uy, teka. Kapag sinuswerte ka nga naman, may nakalaglag ng 10 pisong papel dito oh. Aba, swerte nga yan. Teka, doon muna ako't may kumikislap dun sa may damuhan. Baka may nakalaglag ng alahas. Pwede ko yung maibenta o maisangla kapag walang naghanap. Abay kunin mo na, baka makuha pa yan ng iba. Teka, kwintas? Ha? Pakiramdam ko, parang may kuryenteng dumaloy mula sa kwintas papunta sa buo kong katawan. Hindi ko maipaliwanag pero nagiinit ang katawan ko, Ramon. Huh? Patingin? Wala namang kuryente ah. Nasisiraan ka na yata eh. Mayroon. Tingnan mo. Nararamdaman ko pa rin. Hawakan mo. May dumadaloy. Pero bakit parang kakaibang disenyo nito? Triangulo na may mata sa gitna at may 3 letrang A sa mga sulok. May nakasulat ding salitang... Ano to? Roma. Tingnan mo dito sa ibaba na mata. Teka, ngayon lang ako nakakita niya na. Hindi ko alam kung ano talaga to pero pakiramdam ko magdadala to ng swerte sa akin kaya susuotin ko na lang kesa isama sa ibebenta ko dun sa junk shop. Nawala na rin naman yung init. Makapaghanap pa nga. Mamaya mo makakita pa tayo ng ginto dito. Ipinagpatuloy ng dalawa ang pamamasura hanggang sa abutin sila ng hating gabi. Kinabukasan, maagang nagtungo si Angelito kina Ana para ihatid ang mag-ina sa palengke sa bayan. Magandang umaga, Ana. Nahiram ko tong kalesa ng tiyuhin ko. Ihatid ko na kayo sa bayan. Salamat, Angelito. Siya nga pala, nabalitaan mo ba yung kaguluhan kagabi? May nagsuka raw ng uod Oo, nakasalubong namin yun ni Ramon kagabi. Ano kayang dahilan nun? May 2 pa raw nangyari na taga-kabilang barangay. Nakakatakot na dito sa lugar natin. Ay baka kinukulam sila, hindi kaya? Inay naman, uso pa ba ang kulam ngayon? Ay nako, kayong mga kabataan talaga. Hindi kayo naniniwala sa aming matatanda. Siya, halika na sa palengke at baka tanghaliin na tayo. Tayo na po. At nakarating sina Angelito sa palengke makalipas ang halos 1 oras. Ilang sandali lamang ibinaba niya na ang mag-ina. Nagpapaalam na siya sa dalawa nang maramdaman ni Angelito ang pag-init ng suot niyang kwintas na napulot nung nagdaang gabi. Ang init na medalyon ko. Ano nangyari? Bakit, Angelito? May problema ba? Wala naman. Hindi ko lang maintindihan kung bakit biglang nag-init tong suot kong kwintas.
Baka naman nainitan lang ng araw. Magandang umaga, Ana. O, ikaw pala, Lucas. Magandang araw din sa'yo. Siya nga pala, si Angelito. Kababata ko siya. Angelito, si Lucas, bagong lipat dito sa atin. Sila ang sasalo sa pwesto namin. Kumusta ka, Lucas? Ayos lang, salamat. Ana, kwentahin na natin ang natirang paninda ninyo para magkabayaran na rin tayo at makauwi na ako. Medyo mainit ang panahon kaya masama ang pakiramdam ko. Mauna na ako, Ana. Mukhang magiging abala kayo ngayon. Tsaka medyo masama rin ang pakiramdam ko. Bakit sabay pang sumama ang pakiramdam ninyo? Sige, Angelito, magpagaling ka, ha? Tumalikod na si Angelito at sumakay sa kalesa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang pag-iinit ng suot niyang kwintas, pero nawala yun nang makalayo na ang kalesa sa palengke. Isinauli niya na ang kalesa sa kanyang tiyuhin bago siya umuwi sa kanilang bahay. Sakto namang naroon si Ramon na nakikikain ng pananghalian. Ang tagal mo naman! Marami akong ikukwento sa iyo. Ano na naman bang nasagap mong chismis? Naalala mo yung lalaking buhat-buhat ng mga kalalakihan kagabi? Oh, ano nangyari sa kanya? Pinatingnan siya sa albularyo sa kabilang bayan at ang sabi, binabarang daw. Ang kaso malakas daw yung mambabarang at hindi nagawang talunin ang albularyo. Hindi na naagapan kaya ayun, namatay na kaninang umaga. Nakakatakot naman yung kwento mo, Ramon. Namatay sa barang? Ay, Diyos na mahabagin. Kinilabutan nga rin po ako nung marinig ko anong nangyari dun sa lalaki, Aling Saludi. Nakasalubong pa naman namin sila ni Angelito kagabi. Totoo po ba ang barang, Nay? Ay, totoo ang barang, anak. May kapitbahay kami noong kabataan ko sa Samar na muntik na mamatay dahil sa barang. Bakit po ngayon lang nangyari dito sa atin yan? Tsaka, sino yung bumarang sa kanya? Yan pa nga ang kwento ko. Ang tanda ng kumpare nung namatay, may nakasagutang babae yun sa pila ng rasyon ng bigas sa kabayanan. Yun lang ang naaalala niya naging kaalitan ng kumpare niyang binarang. Sinong babae? Yun ang hindi ko alam. Sayang nga, hindi ko nakita eh. Maganda kaya yun? Pwede ko kayang ligawan? Ayan ka na naman sa pagiging babaero mo. Baka ikaw ang barangin nun. Imposible, sa gandang lalaki kong to, sunog lang ako sa araw at pango pero malakas ang dating ko. Di ako mahuhulog sa akin ng mambabarang na yun. Yang pagiging mahangin at babaero mo magpapahamak sa'yo balang araw, tol. Imposible mapahamak sa pambababae ang mga gwapong tulad natin. Lamang ka lang sa akin ng 2 paligo, Angelito, pero hindi nagkakala yung itsura natin, di ba? Swerte ang dala ng kapugian kong ito at ito magpapayaman sa akin. Oo na. Mamayang gabi pala, bumalik tayo dun sa may gubat. Ang balita ko, may magkakamping ngayon dun, kaya tiyak marami na naman basura sa gabi. Sana may makalaglag ulit ng pera kahit magkano para may pandate kami ni Lucia. Hanggang kailan mo naman planong i-date yung bago mong nililigawan? Hanggat siyang pinakamaganda sa paningin ko. Kakaiba ka talaga sa pagiging babaero mo no? Ganun talaga kapag pogi, habulin ng bebot. Sabi mo Bilisan mo ng pagkain mo riyan para makauwi ka na at makapagpahinga. Mapupuyat tayo mamayang gabi. Kinagabihan, nagpunta ang magkaibigang Angelito at Ramon sa gubat para mamulot ng mga basurang naiwan ng nagcamping na mga estudyante buong maghapon. Naabutan nila si Mang Kaloy na isang matandang ermitanyo na madalas tumambay sa lugar na yon. Magandang gabi po, Mang Kaloy. Mang Kaloy, kumusta ang uban natin? Nadagdagan na po ba? Maloko ka talagang bata ka. Ako na naman ang napagdiskitahan mo. Biro lang, Mang Kaloy. Wala kayo kagabi. Huli na tuloy kayo sa balita. Nanakit ang tuhod ko kaya sa abandonadong kubo ko sa gubat naglagay kagabi. Ano bang nangyari, ha? Nababalita pong may mambabarang sa lugar natin, Mang Kaloy. Nakita namin kagabi yung isang binarang na namatay daw kaninang umaga. Hindi na talaga mapipigilan ang mga kampo ng kadiliman sa paghasik ng lagim. Ang akala ko ay baliwala lang ang napanaginipan ko kagabi. Ano pong panaginip ninyo, Mang Kaloy? May nakita kong mga tao na sumusuka ng insekto.
O hindi kaya ay may lumalabas na mga uod sa mga butlig nila sa balat? Nagkakatotoo talagang mga panaginip ninyo, Mang Kaloy, no? Naalala ko, sinabihan niyo kung makakakilala ako ng magandang babae. Totoo nga, sinusuyo ko na siya ngayon. Ramon, ang sinabi ko sa'yo, makakakilala ka ng magandang babae. Pero mag-iingat kay Kako. Wala akong sinabi na ligawan mo. Ay, sayang naman po. Baka makawala pa. Masanay na po kayo sa kanya, Mang Kaloy. Lahat liligawan yan basta nakapalda. Teka, maiba ko. Yang suot mong kwintas, Angelito. Maaari ko bang makita? Eto po. Triangulo na may mata sa gitna, Mang Kaloy. May nakasulat din na Roma sa ibaba ng mata. Isa itong anting-anting na mabisang panlaban sa masasamang loob, lalo na sa mga kampo ng kadiliman. Anting-anting po? Totoo po ba mga anting-anting? Oo naman. Ang tawag dito ay Tres Pico Roma. Anong naramdaman mo nang una mo itong nahawakan? Yun nga po, nagulat nga po ako eh. Para pong may dumaloy na mainit na parang kuryente mula sa kwintas, papunta sa katawan ko, Mang Kaloy. Kung ganoon, ikaw ang napili ng anting-anting na magmay-ari sa kanya, Angelito. Naramdaman mo ang kapangyarihang taglay nito. Ingatan mo ang kwintas. Kapag may pagkakataon ay puntahan mo ako sa kubo, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang anting-anting na ito. Aba, kapag sinuswerte ka nga naman, nakapulot ka ng anting-anting, baka yumaman ka na riyan. Hindi mo na kailangan ng kapugian ko. Mang Kaloy, pwede bang pangontra sa barang yan? Yung katulad nun nangyari dun sa lalaking nakita namin? Hindi lang pangontra, Ramon. Pwede rin niyang pamuksa sa mga mambabarang at sa iba pang uri ng kampo ng kadiliman. Kailangan lang natuklasin ni Angelito kung paano niya magagamit ang kapangyarihang taglay ng Tres Pico Roma. Sige po, pupuntahan ko po kayo dun sa kubo sa mga susunod na araw, Mang Kaloy. Gusto ko rin pong malaman kung totoo ngang anting-anting ang kwintas na ito. Nang sumapit ang linggo, pinasyalan ni Angelito sa abandonadong kubo si Mang Kaloy. Nasa loob ng gubat ang kubo, pero kabisadong puntahan yon ni Angelito dahil bata pa lamang siya ay palagi na niyang kakwentuhan ang naturang matanda. Matagal nang walang naninirahan doon. Bata pa lamang si Angelito ay doon na naglalagi si Mang Kaloy. Naiwan daw ang kubong yon ng mag-asawang pinaslang ng mga aswang noong bata pa si Mang Kaloy. Madalas siya nitong kwentuhan tungkol sa mga tikbalang, aswang, kapre at mangkukulam. Ang akala niya noon ay puro kathang-isip lamang ang kwento ng ermitanyo sa kanya, pero nang makita niya ang lalaking binarang na namatay kinabukasan, nagsimula na siyang maniwala na totoong may mga gumagalang kampon ng kadiliman. Magandang araw po, Mang Kaloy. Oh, Angelito, mabuti at napasyal ka. Halika't pag-usapan natin ang tungkol sa kwintas na suot mo. Totoo po ba talagang anting-anting ang kwintas na ito? Oo, iho. Ang Tres Pico Roma ay isang anting-anting na nagbibigay ng kakaibang lakas, liksi, bilis, talas ng isip, linaw ng mata at pandinig sa may suot nito. Marami pang taglay na kapangyarihan ng kwintas na suot mo. Kailangang alagaan sa dasal ang Tres Pico Roma upang mapanatili ang bisa nito. At kung matututunan mo ng lubusan ng kapangyarihan niyan, makakaya mong talunin ang kahit na anong kampo ng kasamaan. Paano ko po magagamit ang mga nabanggit niyong kapangyarihan ng kwintas na ito, Mang Kaloy? Usalin mo ng 2 beses sa isang araw ang mga dasal na Ama namin at sumasampalataya sa salitang Latin. Pagkatapos ay hawakan mo ang medalyon gamit ang iyong kanang kamay. Pumikit ka at damhin ang kapangyarihang dumadaloy mula sa medalyon. Bigkasin mo ang mga salitang sasabihin ko. Sundan mo ako. Sige po, Mang Kaloy. At ginawa nga ni Angelito ang bawat sabihin ni Mang Kaloy. Pumikit siya ng mariin at itinuon ang isip sa hawak na medalyon.
Natapos ang pag-usal ng orasyon ni Angelito, sinunod niya ang mga salitang binibigkas ng ermitanyo. Hindi niya yon naiintindihan, basta sinundan lang niya kung paano yun bigkasin ng matanda. Hawakan mo ulit ang medalyon. Pagkatapos ay pumikit ka at subukan mong talasan ang iyong pandinig at pakiramdam sa paligid. Sige po, Mang Kaloy. Ano ang naririnig mo? Meron po akong naririnig na para bang nagtitilian ng mga babae doon sa may talon. Napakalayo ng lugar na yun dito, pero bakit parang ang lapit? Pati yung lagaslas ng tubig doon, naririnig ko rin po. Isa lamang yan sa mga kakayahan na maaari mong matuklasan mula sa Tres Pico, Roma. Totoo pala talaga ang mga anting-anting. Ang akala ko ay sa pelikula lamang meron nito. Marami pa akong ituturo sa iyo na kakayahan ng anting-anting na yan. Sa ngayon ay sanayin mo na munang natutunan mong matalas na pandinig. Huwag mong kalilimutang orasyonan ng medalyon. 2 beses yon sa isang araw. Opo, Mang Kaloy. Tatandaan ko po ang bilin ninyo. Uuwi na po muna ako para makapagsibak ng kahoy na panggatong ni Inay. Sige, mag-iingat ka sa daan. Umuwi si Angelito matapos ang pagsasanay nila ni Mang Kaloy. Nadatnan niya si Ramon sa kanilang bahay at hinihintay siya. Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap ah. Pinuntahan ko si Mang Kaloy dun sa abandonadong kubo. Oh, bakit mo ako hinahanap? Napano yung pisngi mo at bakit parang namumula? Sinampal ako ni Lucia dahil sinabi ko na titigil na ako sa panliligaw sa kanya. Ayun, galit na galit sa akin. Iyak ng iyak. Paasa raw ako. Matagal na raw niya akong gustong sagutin at nagpapakipot lang naman daw siya. Kaya sabi ko, maarte siya. Kung hindi siya umarte-arte, di sana kami na. Ayun, humagulgul siya nung umalis ako. Pogi mo, di ba? Ba't ba bigla na naman nagbagong isip mo? May nakilala akong magandang babae sa kabilang bayan kahapon. Siya nang gusto kong ligawan. Tinamaan ako tuli. Sapol dito sa dibdib ko. Alam mo, yung pagiging bolero't babaero mo, mayayari ka talaga dyan eh. Huwag mo na akong pagalitan. Nasampal na nga ako eh. Anong kinalaman ko sa pagkakasampal sa'yo ni Lucia? Bakit mo ba ako hinahanap? Gusto ko sanang haranahin yung bago kong popormahan. Samahan mo naman ako mamayang gabi oh. Bakit idadamay mo pa ako sa kalokohan mo? Tsaka hanggang kailan mo ba liligawan yung sinasabi mong bago mong kakilala? Seryoso na ako sa kanya, tol. Mukhang na-inlove na talaga ako kay Mirasol. Mahusay ka maggitara, di ba? Oo na, sige na, sasamahan na kita. Basta dumiskarte ka ng gitara ha. Sira na yung gitara ni Itay. The best ka talaga, tol. Isa kang tunay na kaibigan. Dadaanan kita mamayang gabi, ha? Masayang umalis si Ramon dahil napapayag niya si Angelito na samahan siyang magharana sa bago niyang liligawan. Kinagabihan, sinundo ni Ramon si Angelito para haranahin si Mirasol. Ayos lang ba ang forma ko? Bakit ka nagputing polo na mukhang barong? Sarado pa ang butones hanggang liig. Para kang paglalamayan sa suot mo eh. Ito na ang uso ngayon kapag aakyat ng ligaw. Hindi na pwede yung kupas na damit ko na gamit sa pamamasura. Saan mo naman nakakuha yan? Dun sa kumpare ko, yung nagtatrabaho sa punerarya. Ewan ko sa'yo. Tara na, bilisan na natin. Aray! Ano nangyayari sa'yo? Bakit namimilipit ka? Ang sakit ng tiyan ko eh. Ayos ka lang ba? Baka tinatawag ka na ni Mang Doro. Sino namang Mandoro yun? Aray ko! Di yung inidoro sa bahay niyo. Huwag mo na nga akong patawanin. Masakit na nga ang tiyan ko eh. Buti pa, umuwi na muna tayo. Mukhang mali ang tiyempo ng pag-akyat mo ng ligaw eh. Inalalayan ni Angelito si Ramon hanggang sa kanilang bahay. Wala ang ina nito sa kanila, kaya siya ang nag-asikaso sa kanyang kaibigan. Sinamahan niya ito papunta sa kanilang banyo. Subukan mo muna maglabas ng sama ng loob kay Mang Doro. Baka hindi ka nakapaglabas kanina.
Hindi ako nadudumi, Angelito. Aray! Pilitin mo muna, baka nadudumi ka lang talaga. Ano ba kasi ang kinain mo? Tuyo lang naman ang kinain ko ngayong hapunan. Nagtitipid ako para makapanligaw eh. Yan, dahil sa pambababae mo, kaya nadidisgrasya ka. Hindi naman sa... Teka, Ramon, bakit may udyang suka mo? Ramon, ano nangyayari sa'yo? Aray! Tulungan niyo kami! Inalalayan ni Angelito si Ramon, saka inilabas ng bahay para dalhin sa albularyo. Kutob ni Angelito na binabarang ang kanyang kaibigan, katulad na nangyari sa lalaki na namatay kamakailan lang. Naglabasan ang mga kapitbahay ni Ramon at nakiusisa sa nangyayari sa binata. Hala, Ramon! May mga uod ang suka mo. Mukha yatang binabarang ka, Ramon. Tulungan niyo po akong madala siya sa albularyo. Sa kabilang bayan pa ang bahay ng pinakamalapit na albularyo dito at hindi ko alam ang bahay niya. Nako, pasensya ka na, Angelito. Ano nang gagawin ko? Teka, si Mang Kaloy. Pupuntahan ko si Mang Kaloy. Iiwan ko muna si Ramon sa inyo, Mang Teban, ha? Sige. Ako na munang bahala sa kanya magbantay. Muling ipinasok ni Angelito si Ramon sa loob ng bahay sa tulong ni Mang Teban. Hiniram niya ang kabayo ni Mang Teban na ginagamit sa kalesa pampasada para mabilis na makapunta sa gubat. Nasabi ni Mang Kaloy na pangontra sa barang ang suot niyang kwintas pero hindi niya alam kung paano yun gagamitin. At wala na siyang ibang naisip na makakatulong kay Ramon kundi tanging si Mang Kaloy lamang. At nakarating na nga si Angelito sa bungad ng gubat. Iniwan niya ang kabayo roon sabay lakad takbong pumasok sa kagubatan. Saglit pa ay nakarating na siya sa abandonadong kubo kung saan naglalagi si Mang Kaloy. Kahit hinihingal mula sa pagtakbo ay hindi nagsayang ng oras si Angelito. Mang Kaloy! Oh, Angelito! Abay, gabing-gabi na. Bakit napasyal ka pa rito? Mang Kaloy, may problema po kasi. Si Ramon po, nabarang. Biglang sumakit ang tiyan niya at namilipit. Tapos nagsuka na may kasama mga uod. Mukhang binabarang nga ang kaibigan mong puro kabulastugan. Bakit hindi mo tulungan? May anting-anting ka naman, ha? Hindi ko pa po alam kung paano ito gamitin, Mang Kaloy. Jaski kang bata ka, oo. Kailangan ko pa po ang gabay ninyo. Sumama po kayo sa akin sa bahay ni Ramon. Siya, sige. Halika na at baka lumala pa ang kalagayan ng kaibigan mong matigas ang ulo. Sino naman kayang mambabarang ang nakaalitan niya? Hindi ko po alam sa kanya. Makulit po kasi yun eh. At inalalayan na nga ni Angelito si Mang Kaloy palabas sa gubat. Dala ng ermitanyo ang isang bayong na may lamang mga halaman at langis. Ayaw din sumakay ng ermitanyo sa kabayo pero napilit ni Angelito ang matanda para sila ay mas mapadali. Inangkas niya ito pabalik sa bahay ni Ramon. Magaan lang ang ermitanyo dahil may kapayatan ito at ang taas ay higit lang sa 5 talampakan. Madali silang nakarating sa bahay ni Ramon. Pagdating nila doon, may mga kapitbahay pa ring nakikiusyoso sa labas ng bahay. Naabutan nila si Ramon sa sala na panay ang suka habang inaasikaso at inaalalayan ni Mang Teban. May nakasahod na palanggana sa pagsuka ni Ramon at halos nangangalahati na yon. Mayroon pang kahalo na naggagalawang mga uod. Hindi pa rin tumitigil sa pagsusuka si Ramon, Angelito. Namumutla na siya, tingnan ninyo. Maraming salamat po sa pagtingin kay Ramon, Mang Teban. Kami na po ang bahala ni Mang Kaloy sa kanya. Sige, lalabas na rin ako rito para maluwag kayo. Tawagin mo ako kapag may kailangan kayo, ha? Isasara ko na rin ang pinto para hindi kayo maabala ng mga tsismosong naririto sa labas.
Ay, sige po. Mang Kaloy, ano po ang gagawin ko? Hawakan mo ang iyong medalyon, saka ka pumikit. Iusal mo ang mga dasal at orasyon na itinuro ko sa iyo. Pagkatapos po ng orasyon, ano na po ang gagawin ko? Krusan mo sa noo si Ramon para magsimula siyang kumalma. Heto ang langis na maaari mong gamiting pampahid sa noo niya. Mamamatay na po ba ako? Hindi pa naman ako nakakapag-asawa pa. Yang mga alaga mong uud munang problemahin mo bago ang pag-aasawa. Pigilan mo yung pagsuka mo, ilulun mo yan. Kadiri na nga tapos Papa... Mag-usal ka na muna ng orasyon para sa medalyon, Angelito. Mamaya mo na siya awayin. Sabayan tada ng krus sa noo niya, saka mo alalayang ihiga. Sinunod ni Angelito ang utos ni Mang Kaloy. Sinimulan niyang iusal ang dasal at orasyon. Naglagay siya ng langis sa dulo ng kanyang hinlalaki, saka inantandaan ng pakrus si Ramon sa kanyang noo. Saglit lang ang lumipas ay tumigil na ang pagsusuka ng kanyang kaibigan. Inalalayan nila ni Mang Kaloy si Ramon sa paghiga sa mahabang upuan na kawayan. Nasaan ba si Inay Petra mo, Ramon? Pinuntahan ng tatay ko sa kabit niya para sa sustento. Salamat naman at nawala na yung pagsusuka ko. Latang-lata na ako. Nandidiri ako sa mga uod na lumalabas sa bibig ko. May naiipit pang tingas ang ipin ko, gumagalaw pa Nasira tuloy yung kapugian ko. Magaling na po ba ako, Mang Kaloy? Hindi pa, Ramon. Pansamantala lang ang pagkalma ng dumapong barang sa'yo. May kailangan pang gawin si Angelito, ang makipagtagisan ng kapangyarihan sa mambabarang na may kagagawan niyan. Ano po ang gagawin ko pagkatapos, Mang Kaloy? Paano ako makikipaglaban sa mambabarang? Ang kailangan mo lamang gawin ay ituon ang iyong isip at usalin ang nais mong mangyari habang hawak ang medalyon. Pagkatapos ay kusa ng dadaloy ang kapangyarihan ng medalyon sa iyong katawan. Ganoon lang po kasimple? Matatalo ko na ang mambabarang? Hindi, Angelito. Hindi lang ikaw ang may kapangyarihan. Maging ang mambabarang na iyon ay kaya kang labanan gamit ang salamangkang itim. Nasa iyo kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya sa Panginoon at ang kalinisang taglay ng iyong kalooban. Susubukan ko pong pagalingin si Ramon at labanan ng mambabarang, Mang Kaloy. Manalig ka lamang sa Panginoon at sa kapangyarihang mayroon ang medalyong nasa iyo. Ikaw ang pinili ng anting-anting, kaya susundin niya ang anumang naisin ng iyong puso. Siguraduhin mo lang na sa kabutihan mo gagamitin ang kapangyarihan ng Tres Pico Roma upang hindi yan mawalan ng bisa. Makakaasa po kayo, Mang Kaloy. Pagpatungin mo ang mga kamay ni Ramon sa ibabaw ng dibdib niya at itapat mo ang iyong kaliwang kamay habang hawak ng kanang kamay mo ang medalyon. Saka kaumusal ng nais mo mangyari. Pwede ko po bang kausapin ang may gawa nito kay Ramon? Pwede, iho. Ikaw na may likha ng sakit kay Ramon. Sino ka? Sinong kausap mo? Huwag kang magpanggap, mambabarang. Tigilan mong katawan ni Ramon o mananagot ka sa akin. At biglang nagbago ang boses ni Ramon. Hindi mo ako kaya! Mukhang narinig mo ako, mambabarang. Sino ka at bakit sinasaktan mo ang kaibigan ko? Kung talagang matapang ka, ako ang harapin mo. Ipagpatuloy mo lamang, Angelito. Mukhang wala siyang balak sumuko sa'yo. Iba ang pakiramdam ko sa malakas na hangin na ito. Mabigat at puno ng negatibong enerhiya. Medyo maalinsangan din. Hindi ako magpapatalo sa iyo, mambabarang. Handa akong makipagtagisan sa iyo ng lakas. Sa ngalan ng kabutihan at kapangyarihang taglay ng Tres Pico Roma, tigilan mo ang iyong masamang gawain at harapin ako. Angelito, huwag ka magpapatalo. Ikaw na nagtatangkang lumaban sa akin. Hindi kita uurungan. Wala rin akong balak umatras sa laban na ito. Tigilan mo ng kaibigan ko. Nararapat lamang siyang parusahan dahil manloloko siya ng babae. May kasalanan man si Ramon sa'yo. Hindi mo siya dapat gamitan ng salamangkang itim para parusahan. Hindi tama ang pumatay ng dahil sa galit. Manalangin ka. Lakasan mo ang iyong hiling.
Hindi madadaan sa pakiusap ang kampo ng kadiliman. Opo, Mang Kaloy. Hinihiling ko na ibalik ang sakit na nararamdaman ni Ramon sa may gawa nito sa kanya. Parusahan ng nilalang na mapanakit sa kapwa. Bigyan ng leksyon ang mambabarang na nananakit at pumapatay ng mahihina. Nagdurugo ang ilong mo, Angelito. Ayos lang po ako, Mang Kaloy. Kaya ko po ito. Ituloy mo lamang ang pag-usal ng orasyon na itinuro ko sa iyo. Paulit-ulit na umusal ng dasal at orasyon si Angelito habang hawak pa rin ang Trespico Roma na nakapatong ang kamay sa mga kamay ni Ramon. Nagpatuloy ang malakas na ihip ng hangin sa loob ng bahay at naggagalawan ang lahat ng kasangkapan doon. Nagliwanag ang medalyon at dumaloy ang kislap nito hanggang sa buong katawan ni Ramon. Isang malakas na pag-alingaw-ngaw ng sigaw ng babaeng mambabarang ang pumuno sa paligid. Sigaw yon ng matinding sakit at pagkatalo. Pagkatapos noon, biglang tumahimik ang buong paligid. Bumalik na ang lahat sa dati. Nawala ang malakas at maalinsangang pag-ihip ng hangin. Si Ramon naman tahimik na nakahiga, humihinga na ng maayos. Nakatulog siya sa sobrang pagod. Samantala, lupaypay naman si Angelito na tumatagaktak ang pawis. Tumayo si Mang Kaloy at inilabas ang ilang halamang gamot mula sa loob ng bayong na kanyang daladala. Tapos na po ba ang lahat, Mang Kaloy? Ayos na ang lagay ni Ramon. Maayos na ang kanyang paghinga at wala na ang negatibong enerhiya na nakakapit sa kanya. Ilalaga ko ang lubigan at damong Maria. Ipainom mo sa kanya ang pinaglagaan. Ayaw ng mga mambabarang sa amoy ng mga halamang gamot na ito. Grabe, ang dami niyo pong alam tungkol sa panggagamot at anting-anting, Mang Kaloy. Ngayon ko lang din nakita ang mga halamang gamot na ito. Ang aking ama ay isang kilalang albularyo at antingero sa Quezon noong kabataan niya. Marami siyang nakalabang mangkukulam at mga aswang hanggang sa mapangasawa niya ang aking ina na mula sa lahi ng mga babaylan. Isang manggagamot at magtatawas ang aking ina. Pinaslang sila ng isang angkan ng mambabarang na nakalaban nila noon. Malaki na ako nung mangyari yon at nasaksihan ko ang kalupitan ng kampo ng kadiliman. Nakita ko kung paano sila pinahirapan gamit ang itim na kapangyarihan. Hindi ko nagamit ang naman akong kaalaman mula sa kanila dahil sa pangyayaring yon. Natakot ako na matulad ako sa kanila. Ikaw, huwag kang gumaya sa akin, Angelito. Pinili ka ng Trespico Roma. Alam ng anting-anting na yan na ikaw ay karapat-dapat. Nagawa kong iligtas ang kaibigan ko dahil sa Trespico Roma, Mang Kaloy. Kaya tatanggapin ko ang tungkuling labanan ng mga kampo ng kadiliman at iligtas ang mga taong walang kakayang lumaban sa kanila. O siya, pagkatapos mong ipainom ito kay Ramon ay magpahinga ka na rin. Alam kong napagod ka sa pakikipagtunggali mo ng lakas sa mambabarang na iyon. Kumalat ang bali-balita tungkol sa pambabarang kay Ramon at ang buong akala ng mga kalugar nila ay si Mang Kaloy ang gumamot sa kanya. Naging usap-usapan sa umpukan ang nangyari kay Ramon. Totoo ang sinabi ko. Nakita namin kung paano nagsuka ng mga uod si Ramon. Ako pa nga nagbantay sa kanya habang sinusundo ni Angelito si Mang Kaloy. Sinasabi ko sa inyo, naggagalawan ang mga uod. Buhay lahat. Nakakadiri talaga. Saan ba nagmula ang mga mambabarang na yan? Nakakapangilabot na nangyayari sa lugar natin. May mga mambabarang nang naligaw. Sino naman kaya ang susunod na bibiktimahin na mambabarang na yun? Iisa lang kaya siya o marami sila? Ilang araw din ang lumipas at nagpagaling si Ramon sa kanilang bahay. Pinapasyalan din siya ni Angelito sa umaga para painumin ng pinaglagaan ng mga halamang gamot.
Maayos na ang lagay ni Ramon at malaki ang pagpapasalamat niya sa kanyang kaibigan. Sabi na mahal mo ako eh. Hindi mo ako matiis no. Kahit ikaw nga nahulog sa kagandahang lalaki ko eh. Tumigil ka nga dyan, Ramon. Kinikilabutan ako sa iyo eh. Natural, hindi kita pababayaan. Kahit nakakainis ka minsan at pangit yung mukha mo, matalik pa rin kitang kaibigan. Grabe ka naman makapangit. Alam ko naman yun. Magkasangga tayo sa hirap at ginawa kahit nung mga bata pa tayo. Kaya nga, tagapagtanggol kita sa mga nanunukso sa akin nung bata pa tayo. At hindi ko kakalimutan yun. Kaya mahal na mahal kita eh. Pakis nga. Utot mo, baliw ka talaga. Pero Biro, alam mo ba kung sinong bumarang sa'yo? Hindi nagpakilala yung mambabarang nung tanungin ko siya kung sino siya eh. Nilabanan niya ako hanggang sa huli tapos tumakas na. Hindi ko nga kilala eh. Hindi siya mukhang nagbayad lang sa mambabarang para parusahan ka. Tama kong galit niya nang sinabi niyang manloloko ka ng babae. Sinasabi ko na nga ba yung pagiging babaero mo magpapahamak sa'yo eh. Magbago ka na kasi. Magtitino na ako. Ayoko na maulit pang pagsuka ng mga uod. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naiisip ko yan eh. Abay dapat lang. Baka sa susunod hindi lang pagsuka ng mga uod ang gawin niya sa'yo. Maiwan na pala muna kita. Pupunta ako kina Ana para umakyat ulit ng ligaw at nang matanong ko na ulit kung may pag-asa ba ako. Sige, salamat ulit sa pagpapagaling sa akin ha. Umalis na si Angelito para magtungo sa bahay ni Ana. Maaga siyang bibisita dahil kailangan niyang mamulot ng basura sa hapon hanggang gabi. Kailangan niyang makarami at hahatian niya si Ramon sa kikitain dahil ilang araw na ring hindi nakapagtatrabaho ang kanyang kaibigan. Pagkarating kina Ana ay naabutan niya si Lucas. Palabas na ito ng bahay at nakabagsak ang mga balikat. Binati niya ang binata nang magsalubong sila pero masamang tingin ang ipinukol nito pabalik sa kanya. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang naging trato sa kanya ng lalaki. Ang isa pa niyang ipinagtataka ay ang pag-init ng suot niyang medalyon. Yun ang pangalawang beses na nangyari yun habang nasa paligid niya si Lucas. Kinabahan si Angelito ngunit hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang naramdaman. Ana? Ikaw pala, Angelito? Halika, pumasok ka. Bakit parang galit sa akin si Lucas? Ang sama ng tingin niya sa akin kanina. Yun ba? Ano kasi? May problema ba? Pinasted ko na siya. Kaya naman palabagsak ang balikat eh. Pero bakit siya galit sa akin? Wala naman akong ginawa sa kanya. Kasi nga Huy, ano bang dahilan? Sabi ko sa kanya, ikaw ang gusto ko. Ha? Totoo ba? Hindi ka nagbibiro? Ibig bang sabihin nito, sinasagot mo na ako? Tayo na? Oo, Angelito. Yahoo! Ako nagwagi! Girlfriend ko na si Ana! Hinaan mo naman ang boses mo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Oo nga pala, ayos na ba si Ramon? Mabuti at may alam si Mang Kaloy sa panggagamot ng barang. Oo, magaling na siya. Aalis na muna ako at kailangan kong magpahinga para sa trabaho mamayang gabi ha. Naging masaya ang maghapon ni Angelito at naging mas masigasig siya sa pamamasura. Nangarap din siyang humanap ng mas matinong hanap buhay para may maipangtaguyod sa bubuuin nilang pamilya ni Ana. Samantala, naabutan ni Lucas ang kanyang kapatid na si Lucia sa bahay. Maputla pa rin ito pero maayos na ang pakiramdam. Mabuti na lang at may kaalaman ako sa pagpapagaling ng balikkulam. Kung hindi, baka akong ano na nangyari sa'yo. Hindi ko akalain na may malakas palang makakalaban sa lugar na ito. May ideya ka ba kung sino yung nakalaban mo? Wala eh. Narinig kong matanda ang gumamot sa binarang mo, pero hindi ako naniniwala. Mag-iimbestiga ako. Sa ngayon ako naman ang may babarangin. Hindi ako papayag na mabigo sa isang ordinaryong babae lamang. Yung Ana ba yan? Oo,
May iba siyang natitipuhang lalaki. Yung kababata niyang Angelito ang pangalan. Ang alam ko, basurero yon. Hindi ko lang alam kung ano nagustuhan niya sa isang basurero lamang. Bulag ang pag-ibig, kuya. Tulad ko na nabulagan sa isang nagpapanggap na pogi. Makakaganti rin tayo sa mga nang-aapi sa atin, Lucia. At magagantihan din natin ang nakalaban mo. Kailangan ko lang alamin kung anong pinagmumula ng kapangyarihan niya. Madali natin siya magagapi kung isa lang siyang pangkaraniwang albularyo, tulad nung nasa kabilang bayan. Paano kung isa siyang antingero? Huwag muna nating isipin yan. Uunahin ko muna ang pagpaparusa kay Ana. Doon muna ako sa kwarto ko sandali. Sige, ako naman ang bahala para mapalabas ang nakalaban ko. Mambibiktima ako ng kapitbahay ni Ramon. Samantala, sa labas naman ng bahay ni na Angelito, habang abala sa paghahanda ng kariton para sa pamamasura, ay biglang nakarinig siya ng kaguluhan sa kanilang kapitbahay. Kinukulam ang panganay ni Mang Teban. Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Bigla na lang nanakitang iba't ibang parte ng katawan niya, tapos namamaga ang pagkalalaki niya. Hindi po kaya nanunulang kaya namamaga yun? Tinawas siya ni Aling Iska at ang lumabas kulam. Hindi marunong manggamot yun. Itay, pupuntahan ko po muna. Baka makatulong ako sa kanya. Anak, ano naman ang alam mo sa panggagamot? Tinuruan po ako ni Mang Kaloy, Itay. Ako po ang nagpagaling kay Ramon, hindi po si Mang Kaloy. Hinayaan ko lamang sila na isiping si Mang Kaloy ang nagpagaling kay Ramon para hindi ako gaanong pagkaguluhan. Mahirap na po. Ang galing naman ng anak ko. Pero paano yan? Baka ipagkalat ni Mang Teban na ikaw ang gumamot sa anak niya. Bahala na po, Tay. Basta, kailangan ko po siyang tulungan. Makaraan ang ilang sandali. Mabuti dumating ka. Kinukulam si Lino. Hindi ba katulad na nangyari sa'yo? Hindi naman. Sumasakit lang iba't ibang parte ng katawan niya na parang tinutusok. Saka namamaga yung ari niya. Tingin mo ba, iisa lang ang bumarang sa akin at ang may gawa nito sa kanya? Hindi ko rin alam, Ramon. Ang mahalaga ngayon, gumaling si Lino. Kaya ko na to kung kulam lang. Hindi ko naaabalahin si Mang Kaloy. Angelito, kailangan namin si Mang Kaloy pero wala siya sa kubo. Si Lino, ang anak ko, kinukulam siya. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tanging siya lamang ang makakatulong sa amin. May kaunti ho akong kaalaman sa panggagamot ng kulam. Tinuruan po ako ni Mang Kaloy. Pwede po bang makita si Lino? Ay, maraming salamat. Halika sa loob. Tulungan mo si Lino pakiusap. Naroon siya sa silidyan, namimilipit sa sakit. Tayo na ho. Lino, anak, narito si Angelito. Gagamutin ka niya. Itay, ang sakit po ng katawan ko. Pati po itong ano ko, magang-magana. Meron ka bang nakaaway nitong nakaraan? Wala akong kaaway. Aray! Mang Teban, wala akong dalang halamang gamot dito. Maaari ba kayong maghanap ng damong Maria at lubigan? Pwede ring oregano. Magpatulong po kayo kay Ramon. Nasa labas po siya. Kapag nakakita kayo ay ilaga nyo agad pagka-uwi para maipainom natin kay Lino. Sige, gagawin ko yan. Pakisara po ang pinto para walang makaabala sa amin habang ginagamot ko si Lino. Sige, aalis na ako. Lino, huminga ka ng malalim. Aayusin natin to. Sige. Hinawakan ni Angelito ang kanyang anting-anting at sinimulang bumigkas ng orasyon. Ang liwanag mula sa kanyang medalyon ay dahan-dahang bumalot kay Lino at ang pananakit ng bahagi ng katawan ng lalaki ay unti-unting bumalik sa normal. Subalit natagalan ang paggaling ng ari ni Lino at naramdaman niyang mas malakas ang kapangyarihang itim na tumama roon. Angelito, salamat ha. Hindi ko alam kung ano nangyayari pero nawala na ang sakit ng katawan ko. Normal na rin ang ari ko. Hindi pa tapos ang gamutan, Lino. Kailangan mong uminom ng pinaglagaan ng mga halamang gamot para tuluyan ng gumaling ang sakit na binigay sa'yo ng mangkukulam. At tandaan ko ang bilin mo. Maraming salamat talaga. Ilang oras din ang lumipas bago nakabalik sina Mang Teban at Ramon. Dala nila ang mga halamang gamot. Agad nila yung nilaga at ipinainom kay Lino ang pinaglagaan.
Pagkatapos ay nagpaalam na sina Angelito at Ramon kay Mang Teban. Dumiretso sila sa bahay nila Ramon. Sino mag-aakala na magiging isa kang manggagamot? Malaking tulong talaga na pulot mong anting-anting. Inadya siguro talaga na ikaw ang makapulot niyan. Siguro nga, Ramon. Ayos din naman dahil nakakatulong ako sa mga nangangailangan, lalo na mga biktima ng mga barang at kulam. Kumusta nga pala kayo ni Ana? Nagtanong ka ba kung ano nang lagay mo sa kanya? Yun palang ibabalita ako sa'yo. Sinagot na ako ni Ana. Girlfriend ko na siya. Uy, mabuti naman. Ilang taon mo ba siyang niligawan? Basta, sobrang saya ko ngayon dahil may inspirasyon na ako. Mauna na pala muna ako at kailangan kong mamasura na. Sige, bukas makakasama na ako. Kailangan ko lang magpahinga pa ng kaunti. Kinabukasan, habang naglalakad si Lucia papunta sa tindahan, ay narinig niyang nag-uusap ang mga tambay na naroroon. Nabalitaan niyo ba? Kinulam ang anak ni Mang Teban na si Lino. Parang may tumutusok daw sa iba't ibang parte ng katawan niya tapos namaga yung ano niya. Narinig ko nga yan. Taranta sila dahil hindi nila alam kung saan dadalhin para ipagamot si Lino. Hindi marunong manggamot ang magtatawas na tumingin sa kanya, kaya halos nawalan siya ng pag-asa. Wala rin daw si Mang Kaloy sa kubo. Ang balita ko, yung anak ni Aling Salud ang gumamot kay Lino. Tinuruan daw yun ni Mang Kaloy kaya marunong at napagaling niya si Lino. Abay, magaling pala yung anak ni Crispin, ano? Kaswerte nilang magkaroon ng anak na marunong manggamot. Sana naman ay mura lang siya maningil para hindi tayo gumastos sa malaki pag nagpagamot tayo sa kanya. Hindi niya naman daw siningil si Teban dahil tumanaw yata ng utang na loob sa pag-alalay ni Teban kay Ramon nung kinulam yun. Hindi ba't sanggan dikit yung dalawang yon? Napakabuti talaga ng batang yon at masipag yon kahit noon pa man. Narinig yung lahat ni Lucia, kaya't nalaman niyang si Angelito ang kanyang nakatunggali. Nagmadali siyang umuwi para ihatid ang balita sa kanyang kapatid. Matapos namang malaman ni Lucas kung sino ang nakalaban ni Lucia, ay agad na siyang pumanhik sa silid at sinimulan ang ritual ng pagpaparusa kay Ana. Gagawin niya ang pinakamabagsik na barang na kanyang natutunan. Ikukulong niya ang diwa ni Ana sa bote at gagawin itong tulala hanggang sa tuluyan ng mawala sa wisyo habang buhay. Nagsindi siya ng 2 itim na kandila at inilagay yon sa harap ng pabaliktad na krus. Kinuha ang ilang kagamitan sa pambabarang, kabilang na ang manika na gawa sa tela at ang larawan ni Ana. Nakuha niya ang larawang yon sa isang studio kung saan nagpakuha si Ana. Binayaran niya yun ng doble para bigyan siya ng kopya. Isinulat niya ang buong pangalan ni Ana at ang kaarawan nito sa likod ng larawan. Hiniwa niya ang bandang dibdib ng manika gamit ang kutsilyo. Itinupi niya ang larawan ni Ana saka isiniksik sa loob ng katawan ng manika. Inilapit ni Lucas ang manika sa bibig saka bumulong sa hangin. Umihip ng malakas ang hangin sa loob ng silid ni Lucas kahit nakasara ang mga bintana at pintuan. Kumuha rin siya ng isang katamtamang laki ng bote saka ipinasok doon ang manika. Binilugan ni Lucas ang bote saka yun isinara at isang napakatamis na pagngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinabukasan, nagkakagulo sa bahay ni Ana dahil tulala ang dalaga mula nung siya ay gumising ng umagang yon. Nabahala ang kanyang ina kaya dinala siya sa doktor. Angelito, alam mo na ba nangyari sa girlfriend mo? Bakit? Ano nangyari kay Ana? Isinugod siya sa ospital dahil tulala siya mula nung gumising kaninang umaga. Kahit anong gawin ng nanay niya ay wala siyang reaksyon. Puntahan natin siya. Samahan mo ko. Sige, tara! Hiniram ulit ni Angelito sa kanyang tiyuhin ng kalesa para agad na makarating sa ospital. Hinanap nila ang silid na kinaroroonan ni Ana pagkarating nila doon. Nadatnan nila ang ina ni Ana sa labas ng silid kausap ang doktor na tumingin sa dalaga. Ayon dito, sa resulta ng kanilang mga pagsusuri, wala namang sakit si Ana.
Kaya ang payo nito ay humingi sila ng ikalawang opinyon sa ibang doktor sa ospital sa Maynila na mas kumpleto ang mga kagamitan. Aling Letina, kumusta po si Ana? Walang makitang sakit ang mga doktor. Halika, tingnan mo ang anak ko. Ana, kumusta? May masakit ba sa'yo? Ana! Hindi kanya masasagot. Tulala lang siya na parang walang buhay. Kahit sa ingay o anumang bagay, wala ho siyang reaksyon? Wala, Angelito. Binanyusan ko na siya, pero wala lang sa kanya. Ana, nandito ako. Naririnig mo ba ako? Tol, anong tingin mo? Sabi ng mga doktor, wala raw siyang sakit eh. Pero ba't ganito si Ana? Dapat naresetahan na siya ng gamot, pero... Ramon, Aling Lenita, tingnan ninyo mga braso ni Ana. May maliliit na butlig na tumutubo sa balat niya. Hindi lang ito simpleng sakit. Hindi rin pantay ang mga hinliliit niya. May nambabarang kay Ana? Anong gagawin natin, Tol? Sinong gagawa nito sa kanya? Kailangan natin siyang mailabas dito. Wala magagawa ang mga doktor sa ganitong klaseng sakit. Ay, sige. Asikasuhin ko lang ang paglabas ni Ana. Dito na muna kayo, ha? Kailangan natin si Mang Kaloy. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Hindi ko alam kung paano pagagalingin ang isang wala sa sarili. Tanging siya lang ang alam kong makakatulong kay Ana. Pero saan natin siya hahanapin? Wala siya sa kubo nitong nagdaang araw. Wala rin sa tambayan sa gubat. Basta hanapin natin siya. Baka may nangyaring masama sa kanya. Sa ngayon, iuwi muna natin si Ana. Pagkatapos saka natin hanapin si Mang Kaloy. Sige. Makalipas ang kalahating oras, pinayagan na si Anang makalabas sa ospital. Pagkatapos nilang ihatid si Ana at ang ina nito sa bahay, ay agad na nagtungo sa gubat sina Angelito at Ramon para hanapin si Mang Kaloy. Nag-aalala si Angelito dahil hindi nawawala ng ganoong katagal ang ermitanyo. Alam niya kung saan ito palaging naglalagi pero wala ang matanda sa mga lugar na yon. Kinakabahan na siya sa maaaring nangyari kay Mang Kaloy. Hinalughog nilang magkaibigan ang mga posibleng puntahan ng ermitanyo sa gubat at sa ilang parte ng barangay pero wala ang matanda. Madilim na kaya bumalik na silang dalawa sa kubo at nagbaka sakali na baka naroon na si Mang Kaloy pero wala pa rin ang matanda. Halos sumuko na silang dalawa nang may lalaking kumalabit kay Angelito habang nagpapahinga sa labas ng kubo. Ha? Sino ka? Ako si Juan. Ikaw ba si Angelito? At ikaw si Ramon? Ako nga. Bakit mo ako kilala? Totoo pa lang sa iyo na punta ang medalyon. Alam mo ang tungkol sa medalyon? Sa ninong ko ang medalyon na yan at ipamamana sana sa akin. Pero hindi ko magamit dahil hindi ako napili ng Trespico Roma. Dala-dala ko yan na makalaban ko ang isang mambabarang na may kakayahang kumontrol ng mga paniki. At naiwala ko yan habang tumatakas ako. Pasensya na kung ginamit ko ang kwintas. Napulot ko lang to sa bungad ng gubat. Huwag mong hubarin. Naghahanap talaga ako na maaaring magmana ng anting-anting na yan. Inadya siguro ng pagkakataon na maiwala ko yan at mapulot mo. Ikaw ang napili ng Trespico Roma. Teka, bakit mo nga pala alam na Angelito ang pangalan ko? Natagpuan ko si Mang Kaloy dito sa kubo habang hinahanap ko yung medalyon. Mabutit may alam ako sa lihim na karunungan at may dala akong medalyon ng San Benito rito bilang proteksyon ko. Kung hindi ay pareho kami nagapi ng mambabarang na umatake sa kanya. Baka raw matagpuan ko rito magkaibigang malapit sa kanya. Isang may kalakihan ng tiyan at isang makisig na binata. Grabe talaga yung si Mang Kaloy. Pwede naman yung kapugian ko na lang ang binanggit eh. Lumiit na nga ang tiyan ko dahil binarang ako eh. May umatake mambabarang kay Mang Kaloy? Oo, naroon siya sa tinutuluyan ko rito sa barangay ninyo at nagpapahinga. Hindi na siya ligtas dito. Halika kayo, sasamahan ko kayo sa kanya. Maraming salamat po. At sumama nga ang magkaibigan kay Juan patungo sa kanyang tinutuluyan. Naabutan nila si Mang Kaloy sa sala at nagpapahinga habang hinihintay ang pagbabalik ni Juan. Mabuti at nakita kayo ni Juan. Ay nakilala niya po ako agad, Mang Kaloy. Napansin niya po kasi kaagad yung kagwapuhan ko eh.
Abay, kung magsalita ka mukhang magaling ka na nga sa pagkakabarang sa'yo. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Mang Kaloy? Maayos na ang lagay ko. Nakaligtas na ako sa mambabarang na umatake sa akin sa tulong ni Juan. Pati po kayo inatake ng mambabarang? May tinutugis akong magkapatid na mambabarang na dumayo sa lugar ninyo. Sa tingin ko ay iisang bumabarang sa mga tao rito. Silang dalawa yon. Magkapatid? May kutob na ako kung sino ang mambabarang. Nag-iinit ang medalyon ko sa tuwing nariyan sa paligid ko yung lalaking yon. Alam mo ba kung anong pangalan nung sinasabi mo magkapatid? Lucas at Lucia. Magkapatid sila mambabarang na nagmula sa Antique at naghasik ng lagim sa amin sa Tayabas. Matagal na silang sinusubaybayan ng ninong ko at ngayon ay ako nautusan niyang hanapin ang dalawang yon dahil may ibang tinutugis si Ninong. Gamit ang pambabarang, marami silang napatay sa lugar namin. Lucia? Teka. Hindi ko pa nakita yung Lucia na niligawan mo, Ramon, pero nakilala ko na si Lucas. Pinaasa mo si Lucia at pinagpalit mo dun sa Mirasol, hindi ba? Kaya hindi na ako nagtataka kung si Lucia nga ang kapatid ni Lucas at pareho silang mambabarang. Mukhang sila nga ang hinahanap ni Mang Juan. Kamalas-malasan ko naman talaga. Mambabarang pa pala yung diniskartehan ko. Kaya sa susunod mag-ingat ka. Huwag yung kung sino-sino na lang ang nililigawan mo. Baka hindi lang mambabarang ang makainkwentro mo sa susunod. Baka aswang ng pagtripan mo o kaya may sayad sa ulo tapos bigla ka na lang saksakin. Naku, magpapakatino na ako. Sinusumpa ko yan. Sayang ang magandang lahi namin kung maaga lang akong mamamatay. Ay nako, puro ka talaga kalukuhan, Ramon. Maiba ko, Mang Kaloy. Kailangan namin ng tulong ninyo. Hinahanap din po talaga namin kayo dahil kay Ana. Bakit? Ano nangyari kay Ana? Tingin ko po, binabarang siya. Wala siya sa kanyang sarili at may mga tumutubong kakaibang butlig sa balat niya. Hindi ko alam kung paano pagalingin ang ganong uri ng barang, Mang Kaloy. Tingin ko wala akong magagawa. Pero maaari kitang gabayan sa panggagamot kay Ana. Hindi ako bihasa sa uri ng pambabarang na pag-iisip ang inaatake. Yan din ang ginawa sa akin ngayon. Pero paano po si Ana? Anong gagawin ko para mapagaling siya? Maaari kitang tulungan, Angelito. Nakalimutan mo yatang may isa pang antingero dito. Alam niyo kung paano pagalingin ang ganong uri ng sakit na dulot ng barang? Yun ang ataking ginawa ng mambabarang kay Mang Kaloy. Tutulungan kita. Halika na. Ramon, maghanda ka ng mga halamang gamot na babanggitin ko habang patungo tayo doon. Kailangan ng mga yon, ha? Opo, ako po ang bahala, sir. At nagtungo na nga sila sa bahay nila Ana para tulungan itong gamutin. Nagdala ng pang-insenso si Juan at kamangyan. Sinabi rin niya kay Ramon ang lahat ng halamang gamot na ipapainom kay Ana. Humiwalay sa kanila ang binata at si Mang Kaloy para humanap ng mga halamang gamot na nasa listahan ni Juan. Kinakabahan naman si Angelito dahil inabot na sila ng gabi kakahanap kay Mang Kaloy. Wala pa silang balita kung ano na ang nangyari kay Ana. Pagkarating nila sa bahay ni na Ana ay naabutan nila ito sa silid na tulala pa rin habang nakatanaw sa bintana. Walang buhay ang mga mata nito kahit naroon na si Angelito sa kanyang tabi. Narito na ako, mahal ko. Tutulungan kitang bumalik ang sigla mo tulad nung dati. Angelito, matinding barang ang kumapit kay Ana. Galit na galit ang may gawa nito sa kanya. Kailangan natin ng matinding lakas at pananampalataya para maialis ang barang na inilagay kay Ana. Kailangan mo magpakatatag, Angelito. Tandaan mo, huwag kang titigil habang nasa gitna tayo ng orasyon. Naiintindihan ko po. Ibinilin nila kay Aling Lenita na manatili sa baba ng bahay, saka isara ang mga pinto at bintana. Ibinili nilang hintayin sina Ramon at Mang Kaloy para pagbuksan ang mga ito at para mailaga agad ang mga halamang gamot habang ginagamot nila si Ana. Sinimulan na nga ni Juan ang seremonya. Naglabas siya ng mga dasal na nakasulat sa lumang libreto, saka iniabot yon kay Angelito. Sabay binigkas ang orasyon na nasa pahinang binuklat ni Juan, sabay ng pag-iinsenso palibot kay Ana na nakahiga sa papag. Lumakas ang hangin,
Pagkatapos ay tumirik ang mga mata ng dalaga. Nag-alala si Angelito sa nangyayari sa kanyang kasintahan. Ramdam na ramdam ng binata ang bigat ng hangin habang nagpapalitan sila ng tingin ni Juan. Dama nila ang kapangyarihan ni Lucas at hindi nga sila nagkamali. Sa labas ng bahay, narinig nila ang marahas na kaluskos ng mga dahon at galaw ng hangin na parang umiikot. Naririnig din nila ang ingay na ginagawa ng mga paniki. Malakas na halakhak ng isang lalaki ang pumaibabaw at humalo sa tunog na likha ng malakas na hangin na yon. Bumubuka ang bibig ni Ana, subalit tinig ng lalaki ang naririnig mula sa kanya. Iisa nga ang kalaban nating mambabarang, Angelito. Simulan mo na siyang kastiguhin. Ikaw na mambabarang, layuan mo si Ana. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Kung talagang matapang ka, harapin mo kami, mambabarang. Huwag ang babaeng walang laban ang pagtutuunan mo ng galit mo. Labanan mo kami, kapangyarihan laban sa kapangyarihan. Hindi kita uurungan, Lucas. Alam kong ikaw ang may gawa nito kay Ana. Kayong dalawa ng kapatid mo ang salot sa bayan namin. Hindi niyo ako kaya. Ganun pala, ha? At muling nagsalita si Ana sa tinig ng isang lalaki. Pinipilit mo kong harapin kita, Angelito. Ngayon makikita natin kung sino talagang mas malakas. Wala kang magagawa, Angelito. Hindi mo ko kayang talunin. Sabay na nagbigkas ng mga orasyon sina Angelito at Lucas, tagisan ng lakas ng antingero at mambabarang. Kahit halos liparin sila ng malakas na hangin, ay hindi sila nagpapigil sa pag-usal ng mga orasyon. Sumabay si Juan sa pagbigkas ng orasyon na yon. Kahit nahihirapan si Angelito sa pagbigkas ng mga banyagang salita, pilit niyang sinusundan ang mga nakasulat sa libreto at ang paraan ng pagbigkas ni Juan. Hindi siya susuko sa pagliligtas sa kanyang kasintahan. Nagpatuloy ang kanilang labanan. Nagpupumilit na talunin ang isa't isa gamit ang puwersang hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Sina Angelito at Juan ay patuloy sa kanilang orasyon at pag-iinsenso. Saktong dumarating naman sina Mang Kaloy at Ramon. Pasugod sa kanila ang mga paniki nang magsaboy ng asin sa hangin si Mang Kaloy. Nagpakawala ng malalakas na tunog ang mga paniki habang patuloy na sinasabuyan ng asin ni Mang Kaloy. Parang usok na naglaho ang mga lumilipad na alagad ng dilim. Likha po ba ng itim na salamangka ang mga paniking yun? Hindi lamang pangontra sa aswang ang asin, pwede rin sa pambabarang at sa itim na enerhiya. Pahingi po ako. Yan ang bagay sa inyo, mga pangit na paniki. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Bilisan ninyo, Mang Kaloy, Ramon. Isara niyo na po ang pinto, Aling Lenita. Lenita, ilaga mo agad itong anonas, tanglad, bayabas at dubigan. Paghaluin mo ang anonas sa tanglad para ipainom kay Ana at pagsamahin mo ang lubigan at bayabas. Pagkatapos ay ipaligo natin mamaya sa kanya. Ramon, tulungan mo si Aling Lenita. Aakyat naman ako para tulungan si Angelito. Sige po, Mang Kaloy. Agad na tumalima sina Ramon at Aling Lenita sa utos ni Mang Kaloy. Umakyat naman ang ermitanyo para tulungan sina Angelito. Naabutan niya ang dalawa na may mga pasana sa braso, tanda ng matinding pakikipagtagisan ng lakas sa mambabarang. Napansin din niya ang tumutulong dugo mula sa ilong ni Angelito. Huwag kang susuko, Angelito. Ikaw ang nakatakdang tumapos sa kasamaan ng mambabarang na yan. Nakita ko na sa panaginip ko ang tagpong ito. Hindi ko susukuan si Ana. Puprotektahan ko siya laban sa mga mambabarang at sa sino mang mananakit sa kanya. Sasabayan ko kayo sa pag-usal ng mga orasyon. Tutulong ako, Angelito. Hindi nyo kayang lakas ng kapangyarihan naming dalawa ng kapatid ko. Hindi magpapatalo ang kabutihan at nananampalataya sa Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Ngayon na, Angelito, ibalik mo sa kanya ang sakit.
Hinihiling ko na ibalik ang kasamaan sa aking katunggaling mambabarang! Kumislap ang Tres Pico Roma na hawak ni Angelito at ang San Benito ni Juan. Napuno ng liwanag ang buong silid ni Ana pagkatapos ay narinig nila ang malakas na sigaw ng dalawang tinig. Ang tinig na nagmumula kina Lucas at Lucia. Narinig din nila ang tunog na nabasag na bote mula sa kung saan. Unti-unting bumalik ang kulay sa magkabilang pisngi ni Ana. Nawawala na ang bakas ng mga butlig sa balat ng kasintahan ng binata. Bahagyang pumaling ang ulo nito, tanda na bumabalik na ang kanyang malay. Angelito! Ana, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang ako, Angelito. Salamat sa Panginoon at maayos na ang lagay mo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa'yo. Uy, huwag naman kayo manginggit dyan. Huwag kang magulo, Ramon. Humanap ka ulit ng mambabarang napaparusahan ka dahil sa pagiging babaero mo. Hindi na, magpapari na lang ako kaysa makipag-date ulit sa mambabarang. Baka pumangit pa ako niyan. Tumabi ka nga dyan. Ana, inumin mo na muna itong pinaglagaan ng halamang gamot. Pagkatapos ay paliliguan ka ng herbal ng iyong inay mamaya. Maraming salamat po, Ma'am Kaloy. Huwag ka sa akin magpasalamat. Si Angelito nagpagaling sa'yo. Tumulong din pala ang bago nating kaibigan na si Juan. Mang Juan, maraming salamat po sa tulong ninyo. Malaking bagay din na sa akin napuntang Tres Pico Roma dahil dito nalagpasan namin ang problema sa mga mambabarang. Nakatadhana na sa iyo mapunta ang anting-anting at itinakda na ikaw ang tumalo sa kanila. Sa tingin nyo, magbabalik pa kaya ang dalawang yon? Hindi na. Kung sakali mang makaligtas sila sa balikbarang na dinasal natin ay hindi na sila babalik pa rito. Magpapakalayo-layo na yon, sigurado ko, at magtatago. Iniiwasan nila ang mga antingero na malupit na lumalaban sa kanila. Kaya nga tinaguan nila si Ninong nun eh. Subukan lang nilang bumalik, makakatikim sila sa akin. Hindi ko pa rin nalilimutan na binarang ako ni Lucia. Totoo ba yung narinig ko na magpapari ka na? Joke lang yun, Mang Kaloy. Pararamihin ko ang lahi ng magagandang lalaki at babae sa buong mundo. O paano? Kailangan ko na rin bumalik sa amin para maibalita kay Ninong na tapos na ang misyon kong tugisin ang magkapatid na mambabarang. Maraming salamat po ulit sa inyo, Mang Juan. Napakalaking tulong ng nagawa nyo para sa amin. Wala yon. Ingatan at alagaan mo ang Tres Pico Roma. Kapag dumating ang oras na kailangan mong humanap ng tagapagmana ng medalyon, hayaan mong dalhin ka nito sa tamang tao. Yun ang natutunan ko nang di sadyang mawala sa akin yan. Tatandaan ko po yan, Mang Juan. Maraming salamat po. Sige, magpapaalam na ako. At umalis na nga si Juan. Samantala, inasikaso ni Aling Lenita ang pagpapaligo kay Ana ng katas ng halamang gamot habang pinagpapatuloy ni Mang Kaloy ang pag-iinsenso sa buong kabahayan. Nagbantay naman sa labas ng bahay sina Angelito at Ramon. Hindi ko akalain na mangyayari sa atin yung pinagdaanan natin. Tama ka. Isa lang tayong ordinaryong basurero na may simpleng pangarap sa buhay. Pero napakarami nating dinanas nitong mga nakaraang buwan. Ipagpapatuloy mo ba ang panggagamot at pagtugis sa mga mambabarang at mangkukulam? Oo, mukhang ito nga ang nakatadhana sa akin, Ramon. Sa akin napunta ang anting-anting na ito para sa misyong pagpuksa sa kampo ng dilim, tulad ng magkapatid na yon. Nagsisisi ka ba na pinulot mo ang kwintas na yan? Hindi, dahil ito ang tumulong sa akin para mailigtas ko kayong dalawa ni Ana. Pareho kayong mahalaga sa akin. Sabi ko na nga ba, tinamaan ka na sa akin eh. Pakis nga. Sira ulo, ikaw ang tatamaan sa akin dyan eh. Nang sumunod na mga araw, nakarating sa taong bayan na ang magkapatid na sina Lucas at Lucia ang mambabarang nasalot sa kanilang lugar. Narinig yun ni Mang Teban habang nag-uusap sina Ramon at Angelito sa labas ng bahay ni na Ramon, kaya agad na kumalat yon sa buong bayan. Napagdesisyonan na magkakanayon na sugurin ang magkapatid sa bahay ng mga ito. Samantala, sa bahay ni na Lucas at Lucia,
Makikita na wala sa sariling katinuan si Lucas, tulala lang ito na nakatingin sa kawalan. Hindi pa alam ng magkapatid na alam na ng mga tao ang tungkol sa kanilang pagiging mambabarang. Walang malay ang dalawa na papasugod na ang nagkakaisang taong bayan para sila ay tugisin. Kuya, hindi ako marunong mag-alis ng balikkulam. Anong gagawin ko? Kuya! Ana, Kuya, naririnig mo na ako? Ana, kapatid ko. Kuya, maingay sa labas. Maraming tao. Nagkakagulo sila. Alam na nilang mambabarang tayo, kuya. Kuya, anong gagawin natin? Hinila ni Lucia ang kapatid para makatayo at inakay para makatakas sa galit ng mga tao. Sa likod bahay sila dumaan. Hindi na nakapag-empake pa ang dalawa kaya naiwan nila ang kanilang mga kagamitan sa pangkukulam. Nakapasok ang mga tao at nakita nila ang mga naiwang gamit ng magkapatid. Doon nila napatunayan na tunay nga mambabarang sina Lucas at Lucia. Kaya naman sinunog nila ang bahay na tinirhan ng magkapatid. Makalipas ang ilang linggo, nagbalik na ulit ang sigla ni Ana na parang nagdahilan lamang. Naging maayos at tahimik na ang kanilang barangay matapos matalo nila ang Angelito ang magkapatid na mambabarang. Ilang buwan lang ang nakalipas na manhikan na sina Angelito at ang mga magulang niya para planuhin ang pagpapakasal nila ng kanyang kasintahan. Ikakasal na tayo. Hindi ka ba nagsisisi na basurero lang ang mapapangasawa mo? Hindi ka lang basta basurero, Angelito. Ikaw ang tagapagligtas ko. Isa pa, ikaw nang gagamit ng kalesa ng tiyuhin mo para ipasada, hindi ba? Oo, mahal ko. Yun ang magiging hanap buhay natin. Hindi kita pababayaan. Alam ko yan, mahal ko. Siya nga pala, gusto yatang sumabay ni na Ramon at Mirasol sa kasal natin. Papayag ka ba ron? Oo naman. Matalik mo siyang kaibigan. At malaki na itulong niya para gumaling ako. At dumating na nga ang araw ng kasal nina Angelito at Ana, Ramon at Mirasol. Imbitado ang mga malalapit nilang kaibigan sa kasalang yon. Naroon si Mang Kaloy na kinuhang ninong ng dalawa. Imbitado rin si Juan na kinuhang bestman nina Angelo at Ramon. Isinama rin ni Juan ang ninong Ted niya para makilala nina Angelito. Lumiit ang tiyan natin, Tama yan. Mang Kaloy, kailangan yan para hindi ako ipagpalit ng maganda kong misis. Sa panahon kasi ngayon, hindi sapat yung gwapo ka lang Wala pa yung mga bride natin. Nasaan kaya sila? Late na sila. Kinakabahan ako Nariyan na sila sa labas. Umayos na kayo at maghintay sa harap ng altar. Opo, Mang Juan. Halika na, Ramon. Naglalakad na ang dalawang bride patungo sa altar nang biglang sumulpot si Lucia. Itigil ang kasal! Ay, ano ka ba naman, Lucia? Hindi ka pa ba nakapag-move on? Ayoko sa'yo. Ayoko sa mambabarang. Huwag mo na akong habulin pa. Feeling mo hinahabol kita? Ang kapal ng mukha mo. Ayoko lang makita na masaya kayo. Lalo ka na, Angelito. Hindi ka ba kinikilabutan? Nasa tahanan tayo ng Diyos. Hindi mo mapipigilan ang pag-iisang dibdib namin. Hindi mo masisira ang araw namin. Lalabanan kita. Hahamakin ko ang lahat. May paghiganti ko lang si Kuya. Ako na ang bahala sa babaeng ito gamit ang kapangyarihan ko. Ninong, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para tugisin ka, Lucia. Hindi maaari. Sige, takbo. Ang lakas ng loob mo magpakita pa rito, ha? Mang Juan, bakit tumakbo yun pagkakita sa ninong nyo? Isang malupit na antingero si Ninong Ted. Wala siyang binubuhay na aswang o mambabarang. Siya rin ang pumaslang sa mga salot na magulang ng magkapatid na yon. Sa palagay ko ay yun ang dapat mong matutunan, Angelito. Isang pagpapatiwakal ang hayaang mabuhay ang kampo ng kadiliman. Wala silang sinasantot, hindi nagpapakita ng awa sa mga binibiktima nila.
Gaganti rin sila kapag may pagkakataon at kahit abutin pa ng matagal na panahon. Kaya pala ganun na lang ang takot niya na makita ang ninong niyo. Balang araw, magiging katulad din ako ng ninong Ted niyo. Huwag na sanang bumalik ang mambabarang na yun. Nagkapobya na ako eh. Para tuloy nalalasahan ko na naman yung uod. Sana nga hindi na, baka mahopya ka pa. Pero hindi na babalik yon. Takot lang niya sa atin. Tuloy ang kasal! Nagsimula na uling tumugtog ang musika at ipinagpatuloy na ng dalawang bride ang paglakad patungo sa altar, habang kabado namang naghihintay ang dalawang groom sa harapan. At yun na ang simula ng bagong yugto sa buhay ng magkaibigang basurero na sina Angelito at Ramon. Nagpatuloy sa pagiging albularyo at antingero si Angelito habang tinuturuan siya ni Mang Kaloy ng mga bagong kaalaman. Nagawa niyang sanayin ang kapangyarihan ng Tres Pico Roma. Maging si Ramon ay nagsanay na rin sa pagiging albularyo. Tumutulong siya sa panggagamot ng kanyang kaibigan. Siya rin na naghahanap ng mga halamang gamot na maaaring gamitin ni Angelito sa panggagamot ng mga binabarang at kinukulam. Kay Angelito lumalapit ang kanilang mga kalugar na walang perang pampagamot sa espesyalista. Nakilala siya bilang isang albularyo at antingero na manunugis ng mga mambabarang at mangkukulam. Nagkaroon ng 2 anak sina Angelito at Ana, habang sina Ramon at Mirasol naman ay 5.